Siron's POV. Boss, gulat na napaangat ang tingin niya mula sa mga dokumentong binabasa na kailangan niyang pirmahan. He looked at his secretary with a puzzled and worried face. What? What's wrong? May nangyari ba? May naaksidente ba? Nanganak na bang sekretary ni Edwin? Si Edwin ay isa sa mga trusted employee niya. At the same time, one of the executive director. Ang alam kasi niya ay malapit ng manganak ang sekretary nito. At paano niya nalaman ang bagay niyon? Sa sekretary niya mismo. Talyana can't stop herself talking how excited she is for the baby. She talks non-stop about the baby. Akala mo naman ito ang iire. Kaya minsan napapatanong din ako sa sarili. Paano kaya kung magkaroon din ito ng anak? He wondered what would be her reactions. Ikaw talaga boss, minsan ang overreacting mo. Nakangusong sagot nito. She looks so damn cute. Yeah, look who's talking. Sino ba naman ang hindi magugulat? Bakla man kung tingnan, but he can't help to roll his eyes. His beautiful secretary could make him do some crazy things. Ito naman, masaya lang ako. Anito sa kanya. Boss, yung bagong bukas pala na restaurant sa tapat ng building ay walang iba kundi ang Mezzo Italian Restaurant. Ang pangarap kong maging part-timer dishwasher sa Mezzo ay abot kamay ko na. Pati na rin ang mga pagkain nila. Gusto niyang mainis at magalit sa sinabi ni Talyana, pero hindi niya magawa. She looked like she will do anything para lang maging isang dishwasher. Paano na lang kung masugatan ang mga kamay nito? Hindi ba ito marunong mag-isip? Gusto niyang singhala ng dalaga. Hindi ba ito masaya na halos araw-araw simula nang mangyari ang kabaliwan nilang dalawa? Araw-araw ay nagpapadeliver siya ng pagkain para rito. It's been a month, pero hindi pa rin niya makalimutan ang nakakatawang eksenang iyon kahit natutulog siya. Hindi niya magawang mainis o magalit man lang sa dalaga. Her smile, her love hunt him down. Flashback. So, what's the deal with Miss Janice? Nakatikwas ang kilay nitong sabi. I don't know, but he find her sexy by just doing that. Pero bago pa niya masagot ang tanong ni Talyana, ay bigla nang dumating ang mga waiters at nilapag ang kanilang mga orders. Bigla akong natulala na makita ko ang reactions nito nang dahil lamang sa mga pagkain. Her smile is so heavenly divine. It seems like the angels smile at him. He can't even utter a single word. Nakatitig lang siya sa dalaga. Nakita niya kung paano kuminang lalo ang mga mata nito dahil lang sa isang cake. He would remind himself that give thanks to the pastry shop. She ate the food. Nakakagutom tuloy itong tingnan. Her almond-shaped eyes turned and chinky whenever she smiled. Her lips were naturally red. Mas natutuwa siyang pagmasdan iyon pag kumikibot. Ang ilong nito ay eksakto lang ang tangos. Her cheeks were naturally pink. He knows it. Kasi lagi niya itong tinititigan nang hindi nalalaman ni Talyana. Unlike other girls na pinaliligo ata ang makeup, Talyana's beauty is a breath of fresh air. Sobrang napaka-natural ang taglay nitong ganda. Nang gabing yon, nangako ako na gagawin ko ang lahat, makita lang ang ngiting iyon, and showered her with the things and food she loved. Kahit milyon-milyon pa ang magastos niya, ay wala siyang pakialam. Makita lang niyang masaya si Talyana. Kaya noong gabing yon, napasugod siya sa penthouse ng isa din sa mga kaibigan niya. Levi Mancini, the one and only Mancini na pakalat-kalat sa lansangan ng buong kamay nilaan. Hindi niya masakyan ang trip ng kaibigan dahil sobrang weird nito. His friend are the only Marquis de Mancini, an Italian nobleman na may weird taste sa buhay. What bring you here, amico? Tanong ni Levi na nakakunot ang noo at mukhang naguguluhan. Marahil hindi ito makapaniwala na sumugod ako sa penthouse nito. I need your mezzo to be in front of my building. First thing first tomorrow morning. Pronto. Sabi niya sa seryosong boses. Oh, easy buddy. Who are you to boss me around? May halong otoridad na sagot nito. I'm giving you my Ulysses Northern watch. He gave him a smirk. Alam niya ang kahinaan nito. And his friend own mezzo. It's a win-win situation. Makukuha nito ang kanyang mamahaling relo and at the same time, magkakaroon ako ng bagong branch para sa kanyang restaurant. Win-win. I guess you have a deal. Ngising asong sagot nito. Bakit naman hindi? He just gave him $1 million watch. It's a deal then. Damn, gaano ba yung kaseryoso, Siron? Na kahit dito sa harap ng pintuan ko, nakipag-deal ka, para kang baliw.
Nakakalokong tanong ito. Levi, bakit ang tagal mo? Sino ba yan? Kilalang kilala ko kung kaninong boses yon. Dexter, my friend. We have a crazy visitor here. At bigla siyang hinila papasok ng magulo nitong penthouse. Hindi ka ba naglilinis dito? Hindi niya alam kung totoong royalty ba ito o hamak na basurero lamang sa Italy. Sobrang gulo kasi ng sala nito. May mga nagkalat na beer, pizza box at kung ano-ano pang take-out food. May nakasabit pang robe na halatang pambabae. Huwag ka na magtaka, Siron. Naka-day off ang butler nitong si Levi. What you see right now is a one-day-old crush only. Sagot ni Dexter habang may hawak itong PS4 at naglalaro. Nakaupo ito sa ilalim ng sofa habang may nakapalibot na basyo ng beer at kung ano-ano pa. Napamura siya nang wala sa oras. Paano na lang kaya kung isang linggong wala ang butler nitong taong ito? Salamat ka, gusto kong relo mo. Pagbabanta pa ni Levi sa kanya. Subukan mo lang talaga, ipapadeport kitang peste ka. Babala niya rito. Sira, Filipino citizen to. Proud na sagot nito. Manahimik nga kayong dalawa, may naglalaro dito oh. Angil ni Dexter sa kanila. Shut up, James Bond wannabe. Singhal ni Levi sa binatang naglalaro. Baliw, private investigator and aspire to different job. Balik singhal nito. Napailing na lang siya sa kabaliwan ng mga kaibigan at wala sa sariling inabot ang nakasarapang beer. Boss, nakikinig ka ba? Ang sabi ko, next week na ang run for a cause activity natin. Kaagad siyang napabalik sa realidad sa boses ni Taliana. Damn, mahigpit pa naman ang bili ng kanyang ina na ayusin ang program na yon. And this year, they choose to raise a fund for cancer survivors and all employees are required to join. Boss, pwede po bang ang Mezzo ang mag-cater para sa charity ball? Tumingin ito sa kanya na parang nagpapakyut ang mga mata. Can he say no? He guessed not. Umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang sinabi ni Levi sa kanya nang ikwento ko ang dahilan kung bakit may Mezzo na ngayon sa harapan ng building ko. Be afraid. Be very afraid, amigo, dahil baka mapahama ka. Taliana's POV. Pagod na si Taliana sa kakaikot sa buong venue. Kakagaling niya lang sa registration booth. Ngayon niya lang din naramdaman ang ganitong kahirap na trabaho. Saludo na siya sa mga nag-o-organize ng mga ganito kalaking event. Hindi pala talaga nagbibiro si Siron nang sabihin nitong full-fledged philanthropist ang mama nito dahil nalaman niyang thrice a year ito nagpapa-organize ng fun run charity event. At lahat ng empleyado ay required na dumalo sa fun run kasama pang kani-kanilang mga pamilya. Katuwiran pa ng ginang, running has a huge benefits lalo na sa mental health. It has also been proven that running helps to reduce stress and diminish. That's why all employee from chairman up to the janitor are running together. Kaya kahit hindi siya mahilig sa sports ay, hindi niya magawang magreklamo. 4:00 pa lang ay nakapag-running outfit na siya at dumiretso na agad sa venue para siguraduhin na okay at nasa ayos ang lahat. Hindi pa niya nakikita si Ginang Bianca Valleje, pero mataas na ang tingin at paghanga niya dito. Napaangat ang tingin niya sa kalangitan at huminga ng malalim. She's not the type of person who loves this kind of scenery, but at that moment, she gave thanks to the Creator for this wonderful morning. Isang magaan na buntong hininga ang kanyang pinakawalan at muli ay inikot ang kanyang paningin sa paligid. May partikular na tao siyang hinahanap, ang kanyang boss. Gusto niya itong singhalan at pagalitan. Ang ganda kasi ng kanilang usapan na dapat mas maaga ito sa lahat kasi ito ang magbibigay ng mensahe at ito rin nakatoka sa opening ceremony. She have this nagging feeling na kailangan ay nasa maayos ang lahat. She has this feeling na pag nabigo siya sa event na to, ay mabibigo niya din ang ginang. At kasalanan ito ng boss niya. Sana makasi yun. Nagsimula na ding dumami ang mga tao. Maraming familiar na mukha ang kanyang nakikita. Mga empleyado ng Valleje Builders at kasama ang kanilang mga pamilya. Yung iba, kasama din ang kanilang mga jowa. Na ang aga-aga ay naghaharutan na sa isang tabi. May nakita pa siyang isang babae na pinupunasan ng noon ng kanyang nobyo. Hindi pa nga nagsisimula ang takbuhan eh. Ano yun? Nakaupo lang pinagpawisan na agad? Ang kakapal ng mga pagmuka. Gusto niyong sitahin ng mga ito, kaso mas importanteng makita niya si Siron. Oras na para magsimula ang event. Taliana, wala pa bang boss mo? Tanong ng isang kasamahan niya. Wala pa nga eh. Kanina pa ako napapagod kakahanap sa taong yon. Pero wala pa talaga. Kausapin mo na lang si Mr. De Guzman.
Pakiusapan mo na lang na siya ang mag-opening ceremony. Hindi pwedeng tanghaliin tayo dito. Masakit na sa balat ang init maya-maya lang. Pakiusap niya dito. Nakakaintingting tumango naman ito at umalis na. Si Mr. De Guzman ang vice president ng kumpanya at ang alam niya ay tiyuhin ito ni Siren sa mother side. Bahala ka boss, magsisimula na kami na wala ka. Pa-espesyal ka pa ha? Angil niya sa isipan. Nakita niyang tumayo na si Mr. De Guzman at nagsimula na magsalita. Kinausap niya din ang kapwa-organizer na uumpisahan na ang takbuhan. Nagsimula nang pumuwesto ang mga kalahok kasama siya. Sa pagudyat ng simula, agad nagtakbuhan ang mga kalahok at tumakbo rin siya. Wala talaga siyang hilig sa sports. Eating was the only sport she played regularly. Ewan kung kasali ba sa classification ng sports ang eating. Bahala na nga. May 15 minuto pa lamang siyang tumatakbo ay para na siyang malalagutan ng hininga sa labis na pagkahingal. Ayoko na! Paglingon niya para sana maghanap ng pwedeng pahingahan ay hindi niya nakita ang taong nasa likuran niya. Nabangga siya nito at umalisik siya sa lakas ng impact. Ay, kabayong pula! Sorry miss, okay ka lang ba? Hinging paumanhin nito. Maluha-luha na siya sa pagkakasalampak. Masakit ang pangupo niya tapos parang napuruhan ata ang kanang paa niya. Yun kasi ang masakit. Sisinghalin niya sana ang nakabangga sa kanya pero naumid ang kanyang dila. Ang inis na nararamdaman niya kanina ay napalitan ng pagkamangha. Isang napakagwapong nilalang ang nakatunghay sa kanya. A pair of dark gray eyes stared worldly at her. Wala sa loob na inabot niya ang nakalahad na kamay nito. Pero pagtayo niya ay umika siya at maagap naman siya nitong naalalayan. Nasprain nga ang kanyang kanang binti. Sorry miss, hindi ko talaga sinasadya. Ang bango ng hininga nitong amoy close-up na mint ang flavor. At sobrang gwapo din ito sa malapitan. Hindi niya din maiwasan ang pasimpleng mahawakan ang biceps nitong nakaalalay sa kanya. Pogi na, may muscle pa si kuya. Ayos lang ako. Ano ka ba, hindi mo naman sinasadya eh. Ako nga itong hindi marunong tumingin. Pinilit niya ngumiti rito. Inalalayan siya nito papunta sa isang gilid upang hindi sila makaabala sa iba pang tumatakbo. Umupo siya sa gutter. Tumitindi ang pagkirot ng paa niya habang tumatagal. Umupo ang poging lalaki sa kanyang tabi. Dalahin na kaya kita sa ospital. May pag-aalala pa din sa boses nito. Hindi niya mapigilan ang mapangiti sa sinabi nito. Gusto mo bang pagtawanan tayo ng mga doktor at nurses doon? Kaagad itong napakamot sa batok. By the way, I'm Hendrik Velasquez. Ngumiti muna ito bago inilahad ang kamay sa kanya. Napangiti na rin siya rito at tinanggap ang pakikipagkamay nito. The man looked warm and friendly. I'm Taliane de Vasca. Pakilala niya bago binitawan ng kamay nito. Can you walk? Ngumiti siya at tumango. Ngunit napaigik siya sa sakit nang tinangka niyang tumayo. Agad na inalalaya naman siya nito paupo sa gutter. I'll carry you para hindi ka na mahirapan. Uwi ka ni Hendrik sabay squat sa harap niya upang buhatin siya. Naku, wag na, nakakahiya naman sa'yo. Kahit magandang intensyon nito ay parang hindi niya gusto ang ideya na bubuhatin siya nito. I insist Taliana para mabigyan ka ng first aid ng mga medic na nakatambay sa booth. Wala na siyang nagawa at tumango na lang sa lalaki. Kagatlabing humawak siya sa balikat nito nang may pares ng binting tumambad sa harap niya. Dumagsa ang pamilyar na kabog ng puso niya. The feeling of familiarity. Umakyat ang panin niya upang tiyakin kung sino yon. Boss? Daig pa niya ang tumakbo ng 1 oras sa lakas ng kabog ng kanyang puso. Na tanging ang lalaki lamang ang may kakayahang pakabugin iyon ng ganoon kabilis. Hindi niya maipaliwanag kung ano ang kakaibang ekspresyon sa mga mata ni Siren. Subalit ang mukha nito ay lukot na lukot at galit ang mga matang nakatingin sa kanya. O mas tamang sabihin, sa kanila. Nanulis ang nguso niya. Ang dapat sanang pagngiti niya rito para batiin ito ay napalitan ng pagsimangot. Hindi ako magsusorry sa iyo kung yan ay kinagagalit mo, boss. Ang usapan kasi 4 AM dapat andito ka na. Anong oras na? Masakit ng sinag ng araw, wala ka pa. But instead of snapping at her, nag-squat ito sa harap niya. What happened to you, Taliana? Anito, tama ba ang nasense niya ang pag-aalala sa tinig nito? Pinakatitigan niyang mabuti ang asul nitong mga mata. But his expression was grim. I trip, na-sprain yata. Alanganing sagot niya rito. Nabunggo ko siya. Maagap na sambit ni Hendrix.
If you want, I can bring her to the hospital. Sasagot na sana si Taliana ngunit naunahan siya ng kanyang boss. No need, I'll take it from here. Sa labis na pagkagulat ay binuhat siya ng binata. Napakapit siya ng mariin sa batok nito. Kapag kuwan ay natatarantang lumingon siya kay Hendrix. Thank you, Hendrix. Pahabol na sigaw niya rito sabay kaway. Ngumiti ang lalaki at kinawayan din siya pabalik. You're welcome, take her Taliana. Maya-maya ay nakangiting ibinaling niya ang tingin kay Siron na may masama ding tingin ang ipinupukol sa kanya. Pag hindi ka kumapit, bibitawan talaga kita. Madilim ang mukhang wika nito. Natameme siya nang wala sa oras. Naramdaman niya ang tila paghigpit ng hawak ni Siron sa hita niya. She could see anger written all over on his beautiful face. Ngunit bakit naman ito magagalit? Hindi na ito nagsasalita pa, kaya hindi na rin siya nagsalita. Sa kabilang banda, sa susunod, huwag kang sumama kung kani-kanino. Masungit na tura ni Siron sa kanya. Gusto ko sana itong sagutin ng, opo tatay. Kaso baka kung ano na naman ang sabihin nito, mahirap na. Kaya tumahimik na lang ako. Buhat-buhat pa rin niya ako na makarating kami sa isa sa mga bench sa open field. Doon niya ako iniupo. Bigla ko naalala na kasali nga pala kami sa marathon. Hala, ang marathon pala. Bumalik ka na lang kaya sa track boss. Kaya ko naman ang sarili ko eh. Okay na ako dito. Alam ko kung gaano kaimportante ang charity event na to sa binata. Ngunit sa halip na sundin ang aking sinabi, ay lumuhod ito sa damuhan. Gaano ba kasama ang tingin mo sa akin, Taliana? Sa tingin mo ba, kaya kitang iwan na lang dito ng basta-basta? Tapos ano, kung sino-sino na naman ang lalapit sa'yo? Huwag na uy. Iritadong sagot nito. Bakit ka nagagalit? Ano sa palagay mo? Masungit na balik tanong nito. Ano ba talaga ang problema nito? Hindi ko maintindihan kung anong klaseng ugali ang naka-on duty sa binatang boss. Nagtatanong lang naman ako bakit nagagalit ka na kaagad? Nakangusong sambit ko. Hindi ako galit, Taliana. Galit ka. Giit ko pa rito. He glared at me and I automatically stopped talking. Nagulat ako nang tanggalin nito ang sapatos at medyas ko. Napapitlag din ako nang bigla nitong hinawakan ang namagang bahagi ng nasaktan kong paa. OMG, ang sakit. Napapikit pa ako habang sinasabi yon. Pero nang imulat ko ang aking mga mata, nakatitig na sa akin ang asul nitong mata. Now, she was really sure that it was tenderness she saw in his beautiful blue eyes. Parang tumigil ang lahat ng sa paligid nila ng mga sandaling iyon. It was just him and her staring at each other. It was as if some kind of spell had been cast upon them. Kaagad kong iniangat ang kamay ko at marahang minasahe ang bahagyang nakakunot itong noo. Hindi ko alam kung bakit ka nagagalit, pero kasi bagay sa gwapo mong mukhang nakakunot ang noo. Gusto mo bang tumanda ka agad? She said with a pleasant voice and smiled at him brightly. Siren stared at her blankly, para itong natuklaw ng ahas sa pagkatulala sa akin. Ngunit maya-maya ay unti-unting sumilay ang napakagandang ngiti sa mga labi nito. Ipinagpatuloy na nito ang marahang paghilot sa paa ko nang may maganda ng aura. Bahagya ng gumaan ang aking pakiramdam. Sa palagay ko ay hindi naman grabe iyon. Marahil ay naipit lang na ugat. Ilang sandali pa ay nakaupo na si Siron sa tabi ko. Sa sobrang lapit nito sa akin ay halos magkadikit na ang aming mga braso. Tiningnan ko si Siron at mukhang maganda na ang mood nito. The scene was so beautiful. Sumisikat na ang araw habang magkatabi kaming nakaupo sa bench. Parang may kung anong malamig na bagay ang humaplos sa aking puso at wala sa sariling inihilig ko ang aking muka sa balikat nito. Sobrang nadala ako sa kakaibang emosyon na hindi ko mapangalanan. Pero ang ginawa ni Siron ang pinaka hindi ko inaasahan. Inihilig din ito ang muka. Sa muka ko. Napapikit ako kasabay ng marahang pagngiti. The heat that she felt in her heart was warmer than the rays of the sun. Okay lang kasi boss, wag mo na akong ihatid. Kaya ko naman po ang sarili ko eh. Tsaka isang pindot lang naman, makakapag-book na ako sa Uber eh. Hindi na ako mahihirapang umuwi pa. Tsaka, mas kailangan ka sa event. She used all of her convincing power para mapilit niya lang ang binata na hindi siya ihatid dito. Kakatapos lang nila ngayong kumain. Nagpapadeliver ito ng pagkain kani-kanina lang. Nagreklamo na kasi ang mga alaga ko sa tiyan. Nakakahiya naman sa gitna ng kiligsin nila kanina ay tumunog ito ng pagkalakas-lakas. No, I insist Taliana, huwag ka na makulit. Wala naman akong gagawin dun sa event.
Someone take good care of them. Paniguradong mas gugustuhin ni Mami na makita mga baliw na yun kaysa sa sarili niya mismong anak. Natatawang wika nito sa akin. At sa sandaling yon, biglang tumunog ang cellphone ko. Nakakunot ang noong sinagot ko ang tawag ni Roberta. Isa pa tong si Roberta na dapat kasama ko kanina. Kaso malakas pa ang hilik ng bakla, kaya kakahiya naman kung gisingin. Ano na? Nasaan ka na? Siya nga to the highest level, Talyana? Bakit hindi mo sinabing may mga boys pala dito sa event? Hindi ako prepared. Sasabunutin ko yung maliit mong buhok, bruha ka. Humanda ka pag nakita kita. Bigla kong nailayo ang telepono sa tenga ko. Ang lakas kasi ng sigaw ni bakla. Ano ba? Hindi kita maintindihan. Hinay-hinay nga. Sino ba yung sinasabi mo? Naguguluhang tanong ko sa kaibigan. I'm talking about Grizz, Daxter, Levin, many more. Bakit hindi mo sinabing andito sila? I'm not prepared, bakla. Exaggerated na hiyaw nito. Hindi ko na natiis pa. Binabaan ko na ito ng telepono. Hindi ko na kasi maintindihan ang pinagsasasabi nito. Pagkatapos ng tawag ay hindi ko mapigilan ng isang matinis na sigaw. Sino ba naman ang hindi magugulat? Bigla na naman akong binuhat ni Siron at hindi na ako kaagad nakapagreklamo pa. Itinuon ko na lang ang aking paningin sa harapan. Alam ko kasi na mapula na lang ang mukha ko. Nakakahiya na itong lagi-lagi na lang akong binubuhat ng boss ko. Na makarating sa nakaparadang kotse ay maingat muna siya nitong ibinaba at binuksan ang pintuan ng sasakyan. Iyahakbang ko na sana ang paa ko papasok nang buhatin na naman ako nito at maingat na iniupo. Hindi mo naman kailangan buhatin ako lagi eh. Nahihiyang wika ko rito. I decided na kung magiging gwapo mong alipin ngayon, Talyana. You see, ito ng perpektong araw para bayaran ko ang aking utang. Kalma lang, magpahinga at i-enjoy mong sandali. Alipin mo ko sa buong araw. I could perfectly take good care of everything. At wala nang pero-pero. Nakangiting sagot nito sabay kindat. Ang sabi ko naman sa'yo, boss, hindi mo na kailangan pang magpaalila sa akin. Araw-araw naman ako may carrot cake kaya matagal ka ng bayad. Tsaka hindi ko naman sineryosong ali-alipin mo eh. Natatawang sabi niya dito. Pag sinabi ko, gagawin ko. Kahit ikaw hindi mo ko kayang pigilan, Sunshine. Desidido si Siron na maging alipin niya. Dati isa pa, may pilay ka. So hindi ka makakagalaw ng maayos. Napabuntong hininga na lang ako dahil kilala ko ng binata. Kung ano ang naisipan nitong gawin, walang sino man ang makakapigil. Bahala ka kung anong gusto mong gawin. Ilang minuto lang ay narating nila kaagad ang apartment niya. Isa lang iyong maliit na duplex apartment. Nasa pang-apat na pintuan ng kwartong inuupahan ko. Isa sa mga nagustuhan ko sa apartment na yon ay ang aking mga mababait na kapitbahay. Tep, wag mo na akong buhatin. Kaya ko na maglakad. Babala ko kay Siron na makababa na ako ng sasakyan nito. Kaya wala na itong nagawa, kundi alalayan na lang siya sa paglalakad. Oh, Talyana! Kay gwapo naman yung bisita mo, anak! Tawag pansin sa kanila ni Aling Susan, ang mabait na nanay ni Roberta. Lumapit ito sa kanila. Boss ko po, Nay Susan. Magalang kong sagot sabay manos na naging nanay-nanayan ko na. Magandang umaga po. Bati rin ni Siron at laking gulat ko na makitang nagmano rin ito kay Nanay Susan. Abay, kay gwapo naman ire at kay galang-galang pa. Hindi maitago sa boses ni Nanay Susan ang paghanga sa binata. Oh, anong nangyari dyan sa paa mo? Nasprain lang po, Nay. Nako, nahilot mo na ba yan? Abay ito, may liniment ako. Mabisa to para mawala agad yung bali mo. Hindi na ako nagulat nang iabot nito sa akin ang nakatagong Pau de Arco liniment sa bulsa nito. Kilalang nangihilot si Nanay Susan, kaya hindi ako nakakapagtakang may dala-dala itong liniment lagi. Salamat dito, Nay. Maya ibabalik ko kaagad. Nakung bata ka, ibalik mo na lang pag gumaling na yung paa mo. O siya, sige na. Maiwan ko na kayo. Maniningil pa ako sa mga pautang ko. Paalam nito sa kanya. You have a kindest neighborhood here. Ani Siron sa kanya. Oo naman. Sila na halos ang kasama ko simula noong umalis ako sa puder ng tiyahin ko. Hindi ko na napigilan ang sariling maging open kay Siron. Nasaan na pala mga magulang mo? Nagtatakang tanong nito. Nasa langit na sila. Oh, nabigla si Siron sa sinabi ko. I'm sorry. Ano ka ba? Matagal na yon. College pa ako noon.
Yun din ang dahilan kaya hindi ako nakapagtapos sa kursong architecture. Nakangiting wika ko rito. As much as possible, ayaw kong pag-usapan ang mga magulang ko. Oh, dito na pala tayo sa tapat ng pintuan. Ula sa sariling mabilis kong binuksan ang pintuan ng aking apartment para lang magulat. Isa na namang kahihiyan ang bumulaga sa aking harapan. Nagkalat ang labahan ko sa sala. Ang iba naman ay napunta pa sa sahig. Ang pang-itaas kong purple ay nakasabit pa sa sofa. OMG! Nakalimutan ko nakaschedule palang paglalaba ko ngayon. Mabilis kong nilingon si Siron para sana hindi papasukin sa loob ng aking apartment. Pero huli na ang lahat. Nakapasok na rin ito at nakita ang mga gamit kong nagkalat. I guess you'll really need my service, Sunshine. Nakakalokong wika nito sa akin. Mother Mary, pray for my purple bra.